Magandang hapon, class! Kumusta kayo? Masaya ako na nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Ako nga pala si Binibining Queenie Jane Gumela at ako ang inyong magiging guro sa hapon ito. Pero bago natin sisimulan ang ating talakayan, ay magsitayo muna ang lahat para sa panalangin. Kano'y paunahan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak. Mayroon bang liban sa araw na ito? At dahil walang liban sa araw na ito, ay palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Bago kayo magsiupo, ay pakiligpit muna ng mga basura na makikita ninyo sa ilalim ng inyong upuan. At pag-iayos ng mga hanay ng inyong upuan. Bago natin sisimulan ang ating talakayan sa hapon na ito, ay gusto ko muna sabihin sa inyo ang mga alituntunin sa loob ng classroom na ito. Dapat walang magsasalita kung hindi ko tinatanong at pakiligpit ng mga bagay na hindi kakailanganin sa ating talakayan. Ngayon ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Yes, Lanyuhan? Maraming salamat. Talagang mayroong natutuhan si Lanyuhan tungkol sa nakataang talakayan, tungkol sa Region 10. Yes, Kanoy? May dadagdag ka ba? Maraming salamat, Kanoy. Palampakan niyo yung mga sarili dahil mayroon talaga kayong natutuhan sa nakataang talakayan. Bago tayo lumako sa ating bagong paksa sa hapon ito, ay magkakaroon muna tayo ng paunang gawain. Handa na ba kayo, class? At dahil handa na kayo, ay basahin natin ang sabay-sabay ang magkakaroon muna tayo ng paunang gawain. Pakibasa ng mga panuto, usoryo. Una, hahatiin ang base sa 8 pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng kulay batay sa makikita nilang kulay sa harapan. Pangalawa, bibigyan ng guro ang bawat pangkat ng papel na naglalaman ng mga letra na bubuuin nila. Pangatlo, kung sino ang pangkat na unang makabuo ay makakatanggap ng 30 puntos at ang ibang pangkat ay 20 puntos. Pang-apat, kapag tapos nang isigaw lamang ang kalma, kami lang to. Maraming salamat, Osorio. Malinaw lang ba, class? At dahil malinaw lang ang mga panuto, ay magbilang ang model 1 hanggang 8. Okay, tubaga ang 8 pangkat. Ngayon ay magsipunta kayo sa inyong mga kapangkat. Sa pagbilang po ng 10 ay dapat nasa pangkat na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, nagbibigyan ko na kayo ng mga kapel na naglalaman ng mga titik na bubuuin ninyo. Ayan, yung pagkat ni Tubaga, ang unang nakatapos. At dahil dyan, ang pagkat ni Tubaga ay makakakuha ng 30 puntos. At yung ibang pagkat naman ay huwag mag-alala dahil mayroon pa rin kayong 20 puntos. Palakpakan na ninyo ang inyong mga sarili. Magsibalik muna kayo sa inyong mga original na upuan. Maraming salamat. Base sa inyong mga ginawang aktibidad o sa mga papel na inyong nakuha, mayroong mga salita no, na may kayo nakukuha na Region 10, bulong, kasabihan, paniniwala, at mga salutain. At dahil dyan, ano kaya ang tatalakayin natin sa hapon ito? Kanoy?
Davao Region. Ang Davao Region ay napapabilang sa Region 11. Handa na ba kayo, class? At dahil handa na kayo, ay sisimulan na natin ang ating talakayan. Dapat na kayong lahat ay makinig dahil ako ay magtatanong sa kalagitnaan ng ating talakayan. Nakorda, may problema ba? At dahil walang problema, ay dako na tayo sa ating formal na talakayan. Kung mayroon kayong mga katanungan, class, pakitaas lamang na iyong kanang kamay upang aking matugunan ang iyong mga katanungan. Davao Region, Southern Mindanao. So, ang kasaysayan ng rehiyon ay nagsimula pabalik sa mga panahon kung kailan ang iba't ibang tribo ay sinakop ang rehiyon. Naniniwala ang Manobos, Mandayas, Calagans, Mansakas, at Bagobos sa lugar. Ang mga ito ay mga parehong tribo na lumikha ng maliliit na pamayanan at mga komunidad. Nang kalaunan ay naging Mindanao. Ang Davao Region ay mayroon itong sukat na 11,671.83 kilometrong kaisukat. Ang mga lalawigan na napabilang sa Davao Region ay ang Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental. Ang mga kabisera naman ay ang Nabunturan, Tagum, Digos, Maleta at Mate. Pakitandaan lamang yan, class, dahil baka mayroon ng mga katanungan sa kalagitnaan ng ating talakayan. Compostela Valley, pakibasa si Checo. Maraming salamat si Checo. Sa ang lambak ng Compostela ay ikatlong pinakabagong lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Anong rehiyon nga matatagpuan ang lambak ng Compostela? Yes, Flores. Maraming salamat. Palakpakan natin si Flores. Tama si Flores na ang lambak ng Compostela ay napapabilang sa rehiyon ng Davao. May kabuuang sukat na 4,667 kilometro palisukat. Ang lalawigan ng lambak ng Compostela ay narati sa 11 na bayan. Ito ang mga bayan na napabilang sa Compostela Valley. Unang-una sa lahat ay ang Compostela, Naak, Mabini, Maragusan, Mawag, Moncayo, Montevesta, Nabunturan, New Bataan, Pantukan at Marco. Pakibasa ng mga pangunahing produkto, Gamo. Abaka, mais, bigas, kape, asukal, niyog at sari-saring prutas tulad ng saging, pinya, durian at marami pang iba. Maraming salamat, Gamo. Ito ang mga pangunahing produkto na matatagpuan sa kanilang rehiyon. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang kanilang mga hanapbuhay. Unang-una sa lahat ay ang kanilang hanapbuhay ay ang una ay ang pangangalakal, pagtutuso, pangingisda at paggawa ng simento. Ano nga ulit yung mga hanapbuhay? Magbigay ng isa? Si Chico? Maraming salamat, talagang nakinig sa talakayan si Chico. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga magagandang tanawin sa Compostela Valley. Ito ang Tagbebenta Falls, Copiat Island, Abao Falls. Makikita niyo talaga noon na napaka-attractive ng mga tanawin. At kung kayo ay pupunta dito, ay talagang kayo ay maaaliw. Pakitandaan lamang ng mga magagandang tanawin na napapabilang sa Compostela Valley. Ngayon naman ay dapat na tayo sa Davao del Norte. Ito ay dating kilala bilang Davao lamang, isang lalawigan sa Pilipinas sa Mindanao. Lungsod ng Tagum, ang kapital dito, napapaligiran ng lalawigan ng Agusan del Sur,
sa Hilaga, Bukidnon sa Kanluran, Compostela Valley sa Silangan at ang lungsod ng Davao sa Timog. Kabilang din sa Davao ang pulo ng Samal sa timog ng Golfo ng Davao. Dating kabilang ang Davao sa Compostela Valley hanggang naging malayang lalawigan noong 1978. May kabuuang sukat ito na 3,463 kilometrong palisukat. Ngayon naman ay ang mga bayan. Unang-una sa lahat ay ang Asuncion, Bravo at Nujale, Carmen, Capulong, New Corelia, Lungsod ng Panabo, Samal, San Isidro, Santo Tomas, Lungsod ng Tagum at Talaihod. Ang mga pangunahing produkto ay ang bigas, saging, abaka, niyog at kape. Ano nga ulit ang mga pangunahing produkto sa lugar na iyon? Bigas, saging, abaka, niyog at kape. Maraming salamat, class! Talagang kayo ay nakinig sa talakayan. Ngayon naman ay ang mga hanap buhay. Ang hanap buhay sa Davao del Norte ay ang pangingisda at pagmimina. Ang mga magagandang tanawin na matatagpuan sa Davao del Norte ay ang mga Mount Puting Bato, Manfron Rock Sanctuary at Vanishing Island. Sa nakikita niyo sa mga larawan ay talagang napakaganda ng tanawin, class, no? Yes! Kaya dako naman tayo sa Davao del Sur. Ang Davao del Sur ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao, lungsod ng Vigo sa kapital nito. May sukat ito 6,377.6 kilometro palisukat. May dalawang nitong lungsod. Ito ang lungsod ng Davao at ng Vigos. Ang mga bayan na napapabilang dito ay ang Bansalan, Hagonoy, Tiblawan, Magsaysay, Malalag, Matanaw, Padada, Santa Cruz, at Sulo. Mga magagandang tanawin sa Davao del Sur. Malagos Garden Resort, Philippine Eagle Center, at Mount Apo. Sa nakikita ninyo talagang napakaganda ng kanilang tanawin. At yung eagle ay talagang napaka-attractive, no? Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga wikang ginamit. Ang Davaoenyo, Cebuano, Mandayan, Dinabawoy, Mansakan, Manobo, at Tagalog. Magbigay ng isang wika na ginagamit. Yes! Kulay obe, gamo. Magbigay ng wika na kanilang ginagamit. Cebuano po. Marunong ka ba mag-Cebuano? Yes po. Opo. Maraming salamat, Gamo! Ngayon naman nagdako naman tayo sa mga paniniwala at kaugalian ng reliyon ni Lepe. Kayo ba, class, mayroon ba kayong mga nakaugalian o mga paniniwala sa inyo? Opo. Yes! Dahil mayroon kayong mga kaugalian at paniniwala, ay tatalakayin natin ngayon ang paniniwala at kaugalian ng reliyon na 11. Mga paniniwala at kaugalian. Ang mga mansaka ay gumagamit ng iba't ibang katawagan sa pagbubuklod ng kanilang pamilya tulad ng ama na anakon para sa Niponis, ina, arayon para sa parents or relatives, bago para sa aunt, igagaw para sa cousin, bana para sa husband, timod para sa bunsong anak, bayaw at lipag para sa sister-in-law. Di ba alam naman natin lahat, class, na ginagamit din natin ang mga salitang ito, yung ig-agaw, bana. Ginagamit niyo ba ang ig-agaw at bana sa inyo? Naririnig po namin.
Maraming salamat at talagang pamilyar pa rin kayo sa mga salitang yan, no? Pasakayod, pakibasa, Inki. Maraming salamat, Inki. Class, ang pasakayod ay pagbibisita ng magulang ng lalaki sa babaeng mapapangasawa nito upang makilala. Sa atin, no, ay hindi na ito uso. Noong unang panahon ito ay uso. Pero ngayon, ang mga kababaihan ngayon o mga dalaga ay nagtatago na sa kanilang mga relasyon. Nagtakot sila sa kanilang mga magulang. Tama ba ako, class? Ngayon, dako na tayo sa pamuko. Magkikita ang pamilya ng magkabilang panig para pag-usapan ang halaga ng dote. Sa kanila, magkikita ang mga magkabilang panig ng pamilya para pag-usapan ng dote. Ang tawag dyan ay ang pamuko. Ano nga ulit ang pagbisita ng magulang sa lalaki sa babae o pangasawa nito upang magkilala? Flores? Tama! Pasakayod ang tawag nito. Ngayon, dahil malinaw lang sa inyo class, ang tinalakay ko ay dako na tayo sa susunod natin tatalakayin ang pagtawan. Ang lalaki ay maninilbihan na sa mga magulang ng babae. Parang hindi pa tayo familiar sa pagtawan class, di ba? Pero yung kahulugan nito ay familiar tayo. Dahil karamihan sa mga lalaki ay pupunta sa bahay ng kanilang jowa para magpakita na sila ay mabuting lalaki para sa anak ng mga magulang nila. Kaya ay kasamungan, magpapasya na ang mga magulang tungkol sa kasal kung bayad na ang magkabilang panig. Itatanda na ang araw ng kasal at paghahanda nito. Ang tawag sa paghahanda nito ay ang kasamungan. Ano nga ulit ang tawag sa paghahanda sa kasal? Sibilya? Tama, kasamungan. Palakpakan natin si Sibilya, class. Ngayon ay dako naman tayo sa kaugalian. Alam naman natin lahat na tayong mga Pilipino ay mayroon talaga tayong mga paniniwala o kaugalian. Ang kagaya lang natin class no na mayroon tayong kaugalian sa kanya-kanya nating mga lugar. Ano nga ang inyong mga pinakaugalian sa lugar Sibilya? Maraming salamat Sibilya. Ang nakaugalian ng Sibilya no, na narinig natin na mag-eleksyon sila tuwing mayroong pista. Punta tayo sa Cebu. Pag may pesta sa Sibilya, mag-eleksyon sila class. Alam natin yan. Ngayon ay pista ng Kanayawan. Isa sa pinakatanyag na pagdiriwang ng Davao City na ginanap tuwing Agosto. Ang Kanayawan Festival ay isang selebrasyon ng kasaganaan at pasasalamat para sa masaganang ani ng mga prutas, bulaklak at iba pang produkto ng rehiyon. So mayroong festival ang rehiyon na isa. Ang Kadayawan Festival. Alam naman natin lahat na ang Kadayawan Festival ay pagpapasalamat sa kanilang masaganang ani ng mga prutas at iba pa. Ngayon ay paghihimagas na durian. Nakakain na ba kayo ng durian, class? Oo, mayroong ibang hindi pa nakakain, mayroong ibang nakakain na. Pero para sa akin, nakakain ako ng durian, masarap naman ito at ito ay mayroon lang na masamang amoy pero masarap. Ang durian ay kilala bilang hari ng mga prutas. Bakit kayo tinawag na hari ng mga prutas ang durian? Dahil sa amoy. Magaling Osorio. At nangyag na pagkain sa Davao rin ang durian. Ang pagkain ng durian ay itinuturing na bahagi ng kultura ng rehiyon. Maraming mga lokal at turista ang nag-enjoy sa kakaibang lasa nito. Kung tayo pumunta sa rehiyon ng Davao, dapat hindi tayo magsasabi na ang baho naman ang kanilang pagkain dito. Baka sila ay masasaktan dahil ang pagkain ng durian sa kanila ay tinuturing nila na bahagi ng kultura. Kung pupunta ka sa rehiyon nila na sasabihin nyo na ang baho naman ang pagkain nila, syempre kung itinuturing nila ito na bahagi ng kanilang kultura ang pagkain ng durian, posibleng sila ay masasaktan. Kaya ingat tayo sa ating mga pinagsasabi. Kaya
pa. Oh, bakit hindi? Gamo. Dapat inaalagaan ng kalikasan ng darating ang panahon na magkakaroon ng mga bagyo. At tayo rin mga tao ang maaapektuhan. Ngayon ay tatalakayin natin ang pag-aalaga sa kalikasan. Ang mga tao sa rehiyon ay may mataas na pagpapahalaga sa kalikasan at kapaligiran. So alam natin na ang mga tao pala sa rehiyon ng Davao ay mataas na pagpapahalaga sa kalikasan at kapaligiran. Hindi kagaya sa mga tao dito na pinuputo lang ang mga kahoy. Makikita ito sa kanilang pangangalaga sa Mount Abu, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas at iba pang likas na yaman. So, kung pupunta tayo sa rehiyon ng Davao, makikita talaga natin ang mga magagandang tanawin. Ngayon naman ay dapat tayo sa paniniwala. Ang anito at kalikasan. Tahimik. Ang ilan sa mga katutubo ng rehiyon tulad ng mga Babobo at Mandaya ay may paniniwala sa mga anito at espiritu ng kalikasan. Ano nga ba ang anito, Gamo? Sa pagkakala ko po, ito po yung parang maliit na estatwa na sinasamba ng mga sinulang Pilipino sapagkat naniniwala silang ito ay sumisimbolo sa kanilang Diyos na pinaniniwalaan. Maraming salamat, Gamo. Palakpakan natin si Gamo. Bakit parang walang kabuhay-buhay ang mga estudyante ko? Palakpakan natin si Gamo. Naniniwala sila na ang mga espiritong ito ay may kapangyarihang magdala ng swerte o kamalasan. Kayo, class, naniniwala ba kayo sa swerte? Yes, Flores! Maraming salamat, Flores! Para kay Flores, naniniwala siya sa swerte at sa kamalasan. Pero nasa kanya na rin yun dahil mayroong kanya-kanya tayong mga opinion. Ngayon ay dapat naman tayo sa relihiyosong paniniwala. Ang rehiyon ay may malaking populasyon ng mga Kristiyano. Partikular na mga Katoliko, kaya maraming mga pesta at tradisyon na may kaugnayan sa relihiyon tulad ng Pasko, mahal na araw at iba pa. Kagaya rin natin sila na nag-celebrate tuwing Pasko at mga mahal na araw. Paggalang sa matatanda. Ang pagpapakita ng paggalang sa matatanda ay mahalagang bahagi ng kultura sa Davao. Dahil ang mga tao doon ay nagagamit ng po at upo at sila ay may galang sa nakakatanda. Napakagandang pakinggan no, na ang mga kabataan doon ay mayroon pa rin paggalang sa mga nakakatanda. Kaya nagdako naman tayo sa bugtong. Ano ang bugtong? Pakibasa? Si Chico? Maraming salamat si Chico. Bugtong ay isang pangungusap o tanong na kadalasan nilaro ng mga batang Pinoy at ng mga nakakatanda. Diba? Mayroon din tayong mga bugtong na alam? Mayroon kang bugtong na alam, Gamo? Maraming salamat, Gamo. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga bugtong ng mga Mandaya. Pakibasa, Osorio. Toong santo tukanin ko, takbi na dadalaga ay matigama na isang kasigurman. Sagot, ligwan. Alam niyo ba kung ano ang ligwan? Hindi po. Ang ligwan, class, ay yung bubuyog. Dahil ang ligwan ay ginagamit din sa aming lugar din sa Cebu na bilang tawag sa bubuyog. Ngayon ay ito ang saling. Hulaan mo ito, maliit pang patak na nalagay na sa dilim. So, sagot ay honeybee. Kaya, dapat naman tayo, ipagpapatuloy natin ang mga bugtong ng mga Mandaya. Pakibasa, Gamo. Yang katalig pag yang mangunod, wayang magulang. Sagot, pana. 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 Maraming salamat, Gamo. Ang bata ay nakakalipad, nagbubuntong hininga na lang ang
Helenggot Elinggewana. Sagot, sikan is mata. Makikita natin no na mayroong mata. So, ibig sabihin na kung sa Malobo, sikan is mata. Sa Pilipino naman ay mga mata. Isang lawa na papalagiran ng fishing pool. Mga mata. Ngayon naman, nagkaroon na tayo sa pangalawang halimbawa. Pakibasa. Ingkit. Maraming salamat, Ingkit. Kung sa Malobo, ito ay sikat is izong. Sa salin sa Pilipino, ito ay ilong. Di ba napakalaking laking pagkakaiba? Sa salin sa Pilipino, ito ay isang bundok na di halos makita. Ngunit abot ito ng mga kamay, sagot ilong. Di ba pag inaabot natin ito ay naabot talaga natin ang ilong? Pero minsan may mga tao naman na nakapagkita sa kanilang ilong nila. Ang ilong nila ay matangos. Ngayon naman ay dako na tayo. Ano nga ba ang salawikain? Ang salawikain o sawitain ay mga kasabihan sa wikang Tagalog na may kapupulutang aral. Ang salawikain ay kadalasang may tugma tulad ng isang bula. Malinaw lang ba, class? Maraming salamat dahil malinaw lang para sa inyo. Ngayon ay dako naman tayo sa salawikain ng mga mandaya. Para sa unang halimbawa, pakibasa, Chris Monte. Maraming salamat. Sa salita sa Pilipino, ang itlog kapag nabasag na, di maaaring maisa sa uli pa. Ano ba yung ibig sabihin nito, Osorio? Ang ibig po sabihin ng salawikain na iyan ay kapag may nagawa kang mga kasalanan na hindi na maibabalik pa. Oh, maraming salamat, Osorio. Palakpakan natin si Osorio mukhang mayroon siyang pinagdadaanan. Di ba mayroon tayong kasabihan na hindi maaayos sa isang story lang? Halimbawa na lang ito kung mayroong baso na nababasag. Hindi na ito may babalik sa original na alunya, di ba? Hinagamo naman tayo sa pangalawa. Makaat sa kalulungan, mga emos sa makobo. Sa salin sa Pilipino, ang kumain ng bubok na itlog ay sinasabing tamad. Ibig sabihin na ang mga taong tamad ay talagang hindi na sila gumagawa ng paraan kahit na sira na iyan o kahit na luma na iyan. Basta mayroon lang talaga sila magagamit. Ngayon naman, ang pangatlong halimbawa, kalandong panang bang kelanggain panang semela. Sa salin sa Pilipino, walang maitatago sa ilalim ng sikat ng araw. Di ba? Kahit ano pang gawin mo, wala ka talaga maitatago. Kasi sabi nga nila na sa Cebuano Bayan, walay asong mamaumbo. Ibig sabihin, lahat ng mga sikreto mo, kung mayroon ka mang tinatago yan, ay talagang malalaman iyan ng mga tao. Lalo na pag yung sikreto mo ay nakakasama sa iba. Ngayon naman, ay dapat tayo sa salawikain ng Malobo. Ano naman itong kalabaw ng upat kung di pa kahayas? Kung sa Pilipino naman, kung ang kalabaw ng apat ang paa ay nagkakamalipa, paano na ang tao? Mayroon ng kasabihan na nobody's perfect. Dahil nga tayong mga tao ay nagkakamali pa rin kung nagkakasala. Dahil walang perfecto tao. Ngayon naman ay sa pangalawang halimbawa, Rockero. Nakibasa? Maraming salamat, Rockero. Sa salin sa Pilipino, ang bato kahit gaano matigas magtitibag kapag nababad sa tubig. Diba? Alam naman natin na tayong lahat ay mayroon talagang mga kahinaan. Kagaya na lamang ng iba, o kagaya ko na lang na ang hinaan ko ay ang aking pamilya. Sila ang nagsisilbing lakas ko, pero sila rin ang nagsisilbing kahinaan ko. Ngayon naman ay ang pangatlong halimbawa. Tubuhay ang magtutaadyo, basta mag-uong onkonan o kaulen. Sa salin sa Pilipino, ang babae tulad ng itlog kapag nabasag na, hindi na mabubuo pa. Tama ba, Osorio? Tama po. Paano mo nasasabing tama yan, Osorio, na kapag ang babae na nabasag ay hindi na nabubuo pa? Katulad
Tulad na lang po kapag sinuko mo ang bandera ng bayan. Oh, si Osorio talaga! Tama naman si Osorio, pero mayroon din ibang tulad nito na kapag nabasag na ang tiwala ng isang babae o ang kanyang puso, talagang mahihirapan na siyang magtiwala pa sa kanyang susunod na relasyon. Kaya, ang maipapayo ko sa inyo, class, mag-aral muna kayo ng mabuti at huwag muna kayo pumasok sa isang relasyon kung hindi pa kayo handa. Ngayon, nagdako naman tayo sa panghuling tatalakayin natin sa hapon ito. Ang bulong. Ano nga ba ang bulong? Pagibasa. Kaya, maraming salamat kay Ann. Ang bulong ay isang matandang orasyon. O ito nga ay sinasabi nila sa mga tao na kapuluan sa Pilipinas na orasyon. Ngayon ay mayroon akong halimbawa dito ng isang bulong. Kung ang ating bigas ay ninakaw ng kung sino man, sumpain siya at paluwain ang kanyang mata, pamagain ang kanyang buong katawan, hanggang siya'y kawalan ng hininga. Diba? Parang napakasakit naman ito na yung kung sino daw ang nagnakaw sa kanyang bigas ay papaluhay at pamagain ang mata. At sana daw ay wala ng hininga. Diba hindi tama yun na mag-wish ka sa o hinihiling ka para sa iyong kapwa na mawalan siya ng hininga? Kung kayo ba, tatanungin ko, gugustuhin niyo ba na yung taong kaaway mo ay mawawalan ng hininga? Tama. Mayroon pa rin tayo mga kumusunod dahil kahit na gaano pa kasakit yung ginawa ng ibang tao sa atin, ay hindi natin talaga hihilingin na mawalan sila ng hininga. Mayroon lang ba kayo natutuhan sa araw na itong class? Malinaw lang ba para sa inyo? Maraming salamat dahil malinaw lang para sa inyo. So, inaasahan ko sa ito na magkakaroon kayo ng magandang pagtatanghal para sa pangkatang gawain. Ngayon naman, ay dahon na tayo sa pangkatang gawain. Basahin mo sabay-sabay. Natutuhan mo, itanghal mo. Ngayon, ay ang lahat na natutuhan mo sa talakayan natin sa hapon na ito ay itatanghal nyo sa harapan. Handa na ba kayo? At dahil handa na kayo, ay sabay-sabay natin basahin ang mga patutunan para sa pagkatang gawain. Una-una sa lahat, pahati ng klase sa dalawang pangkat at pipili sila ng kanilang isang leader. Isulat ang mga pangalan sa isang dapat na papel at ang huling makakapasa ng kanilang mga papel ay siyang pangkat na unang magtatanghal na natutuhan mo, itatanghal mo. 2 minuto lamang para sa paghahanda at 3 minuto para sa pagtatanghal. Malinaw lang ba, class? At dahil malinaw lang para sa inyo, ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Bago ninyo simulan ang inyong paghahanda, ay ito ang pamantayan sa pagmamarka, kausayan sa pagsulat ng script, 30 pahagdan, pagganap ng mga aktor, 30 pahagdan, direksyon at pagpapalabas at 20 pahagdan, teknikal na aspekto, 10 pahagdan, pangkalahatang epekto at kahalagahan, 10 pahagdan na may kabuuan 100 pahagdan. Ngayon, nagsisimula na yung oras para sa inyong paghahanda. Gawin ito ng tahimik. Kung sino ang pagkat na makikita ko na hindi nagkakaisa, ay babawasan ko ng 10 puntos. Tapos na yung oras. Ngayon, ang unang magtatanghal ay ang pangalawang pangkat dahil sila ang huli nakapasa ng kanilang papel.
Ay, isang pa. Para sa unang nagtakal, ang pangalawang pangkat, yung ibang mga pagrupo ninyo ay para sa unang pangkat, sa unang nagtakal, ang mga miyembro ng grupo ninyo ay mayroong ibang miyembro na tumatawa kapag nagtatanghal, pero okay lang yun dahil pero binawasan ko lang ng 10 puntos. So nakakuha kayo ng 90 bahagdan. Ngayon naman ay dako na tayo sa unang pangkat. Ang unang pangkat ay nakakuha ng 95 bahagdan. Palakpakan ninyo ang unang pangkat. Dahil talagang kanilang ginampanan ang kanilang mga tauhan. Magaling sila. Sa totoo lang, para sa pangalawang nagtanghal ang unang pangkat, masasabi ko na talagang pinagandaan ninyo at nakakuha kayo ng 95 bahagdan. Palakpakan ninyo yung mga sarili. Nabawasan lamang kayo ng 5 bahagdan dahil yung isang miyembro ninyo ay nakakuha kayo ng 95 bahagdan dahil nabawasan kayo ng 5 bahagdan dahil yung isang miyembro ninyo ay hindi nakikinig habang kayo ay nag-uusap para sa inyong pagtatanghal.